Yan, isang magandang araw po sa atin. Ako po dito si Brother Joel Padilla at muli ko pong inginyahan na kung saan tayo patuloy na mag-aral ng salita ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon dahil sa mga oras na ito, may kalayaan po tayong makapagbahagi ng kanyang mensahe. So sa ating pong pag-aaral ngayon, muli ko po kayong inyahan na dalhin po natin ang banal na kasulatan dahil ito lang magpapatunay na yung akin po mga sinasabi ay pawang katotohanan lamang. Okay po. So, tayo po muna ay manalangin. Sa ganun, hilingin natin ang gabay ng banal na Espiritu na sa ganun sa ating pag-aaral, hindi po tayo maligaw sa ating mga sasabihin. Tayo po manalangin. Panginoon, patnubayan niyo po kami. Pangunahan kami ng banal na Espiritu na kung saan sa aming mga sasabihin ay pawang katotohanan na mula sa inyo. Umaasa po kami na kayo po mamuna sa amin at magiging daanan ito na mas lalo kami magtiwala sa inyo at mas lalo po kaming magsusumikap na mahanda sa aming mga sarili. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus, sa aming pong tagapagligtas. Amen. Ayan. So, ang ating pag-aaralan ngayon ay, ang pamagat ay, ano bang damit ang sinusuot mo at inihahanda mo habang nag-aantay ka sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon Jesus? Mahalaga po yung damit, ano po? Ako mahilig sa basketball. Hindi ka pwedeng pupunta sa basketball court na maglaro ka na naka-necktie at naka-long sleeve at saka naka-slacks, ano po? Nakakatawa yun. Pag pumunta ka doon, maring ano ka lang, manonood ka lang. Kahit sa iba't ibang klaseng sports, mayroon po yung mga proper na damit o kasuotan, yan sa ganun, mapatunayan nga na doon ka doon ka nababagay na laro. Ano po? Sa basketball, siyempre jersey. So, kahit sa mga tumatakbo, di may mga uniform mga yan. Sa mga nagbabike, meron po yan. Kaya yun po ang ating pag-aaralan ngayon. At ang ating pag-aaralan ay matatagpuan po sa aklat ng Mateo chapter 22 verse 1 hanggang 14. Dahil ito ay patungkol po sa talinghaga ng ating Panginoon Hesus sa kaharian ng langit. Ang pag-aaralan po natin dito mga kapatid ay may connection sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. Kaya kung ikaw nanonood ngayon, pagbubulay-bulayan mo rin sa iyong buhay kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito. Actually, hindi ko na siya babasahin lahat para hindi po tayo maubos ang ating oras. So, ikukwento ko na lamang at sundan niyo po, uulitin ko na sa Mateo chapter 22 verse 1 hanggang 14. Ano po? Ang kwentong ito ay patungkol sa talinghaga ng ating Panginoon Hesus ay tulad ng kaharian ng langit na meron daw isang hari na naghahanda ng isang piging dahil meron siyang anak na lalaki na ikakasal. So, itong haring ito ay naghanda siya. Sa paghahanda niya, nung mahahanda niya lahat, siyempre piging, sama na yung pagkain doon. Nakita niya na maayos na lahat. Ang problema, nung maayos na ang lahat, wala ngayong kakain, walang bisita. Kaya inutusan niya, siyempre kaharian, meron siyang mga utusan, inutusan niya ang kanyang mga utusan na humayo kayo at anyayahan ninyo sa piging ang lahat ng mga kaibigan ko. So sa madalit sabi, lumabas itong mga utusan, nag-anyaya. Ang problema, ang mga kaibigan nitong hari o kakilala ng hari ay busy daw. May kanya-kanyang gawain. Kung babasahin nyo sa ibang salin, ang mga excuse nila doon, sa ibang aklat po, maliban sa Mateo, kasunod yung sa Lucas, makikita nyo doon na yung mga inanyayahan ay meron dong nabiling baka, kailangan doon yung i-practice ito kasi sa pag-aararo. Ang iba naman ay inipon ng mga alipin para magtrabaho, ang iba ay sinaktan. Ang iba naman ay kakabili lang daw niya ng bukid, titingnan daw niya siguro ito. So maliit sabi, busy sila at wala silang pagkakataon na dumalo sa piging sa pag-aanyaya ng hari. Kaya sabi ng hari, lumabas kayo. Maghanap pa kayo, kulang pa. So lumabas ulit yung mga utusan. Ang problema, paglabas ng mga utusan, ay nako, wala pa rin, may mga tumanggap, yung alang kulang pa. Kasi pumunta sila sa mga lansangan. So umuwi sila, sabi ng hari, kulang pa, maganyaya pa kayo. Sige nga, anyayahan nyo ngayon, mga makasalanang tao, sa madalit sabi. Mga mamatay tao, magnanakaw, mga ngalon niya, lahat, anyayahan nyo. So, lumabas ulit yung mga utusan, inanyayahan lahat. At, to make the long story short, nagsipasok sila loob doon sa kasalan. Yan. Kaya sabi ko, importante dito ang damit. Bakit? Pagdating doon sa kasalan, di napakahalaga yung tinatawag na motif. Kasuotan.
para hindi ka mamukhang ano doon, ika nga ng iba. Parang tanga-tanga lang na pumunta ka doon na hindi mo alam kung anong suot. Pasintabi kong ginamit ko yung word na yun. Kasi dito, napakahangal ng isang tao kapag hindi niya alam ang kanyang pinasukan. Alam naman yung kasalan, siyempre, dapat nagsuot siya ng damit na kasalan. So sa madalit sabi mga kapatid at mga ka-vlogger, ay dumating na yung nag-anyaya, yung hari. Kasi yung ikakasal, wala pa yung kanyang anak. So pagdating ng hari, tiningnan niya doon ang lahat ng mga tao, maayos naman, maliban sa isang tao na hindi nakadamit ng damit pang kasal. So pagdating niya doon sa loob, napansin ng hari, sabi niya, halika nga dito. Bakit ikay pumasok dito na hindi ka nakadamit ng pangkasal? So naumid yung parang nabigla, nagulat, napahiya. Sipin mo, hari, sasawayin ka bigla sa harap ng maraming tao. Alam mo namang kasal to, bakit hindi ka nakadamit ng pangkasal? So hindi makapagsalita yung lalaki. Kaya sabi ng hari, siya, sige, talian yung paa nito at kamay at kalad ka rin, ha? Kalad ka rin. Palabas. At doon sa labas ay magngingit-ngit ang kanyang mga ngipin sa hirap na kanyang dadanasin. At ang sabi niya sa verse 14 sa last, sapagkat marami ang mga tinawag, datapat ka kaunti ang mga nahiram. Actually mga kapatid, dito papasok ang ating pag-aaral patungkol sa salita ng Diyos na tayong mga nabubuhay sa huling kapanahunan, kinakailangan i-prepare natin ang damit na pangkasal. Atin pong hihimay-himayin ang ating napag-aralan. Una, yung lalaki na ikakasal ay sumisimbolo ito sa ating Panginoong Hesus na haharap siya sa kanyang iglesia. Ang iglesia sa banal na kasulatan ay sumisimbolo sa babae. Kaya yung ikakasal ang ating Panginoong Hesus sa kanyang iglesia, ibig sabihin, babalik ang ating Panginoong Hesus upang katagpuin. So, kung ating pag-aaralan doon sa kwento, hindi pa dumating yung ikakasal. Sa madalit sabi, sa panahon na yon, sa ating kapanahunan, kagaya sa iglesyang nag-aantay sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesus. Dahil hindi pa nga siya dumating. So habang nag-aantay ang mga tao ay inaanyayahan ang iba na dumalo. So sa madalit sabi, may mga tinawagan sila sa lansangan, mga kaibigan, pero ayaw. Ito yung mga tao na kung saan busy sa kanilang buhay. Inyayahan sila ng Panginoon na makinig ng salita ng Diyos, ngunit ayaw nila. Ay, mayaman naman kami, hindi ko kailangan yan. Doon lang sa mga mahirap, yun ang kanilang kailangan. May mga ngaral, ayaw nilang tanggapin. Kaya napakahirap, sabi nga, sa isang mayaman na papasok sa kaharian ng langit. At yung mga utusan ay sumisimbolo ito sa mga propeta, mga patriarka, mga apostol, mga manggagawa ng Diyos, mga pastor, mga misyonary, na lumabas upang mag-anyaya. At sa kanilang pag-aanyaya, dito papasok itong mga taong, mga pumasok sa loob na tumanggap din naman na inanyayahan, ito yung mga taong mga makasalanan. So pagpasok nila doon sa loob, maraming talagang nag-i-enjoy doon sa loob. Ito yung ika na tinawagan ng mga kaanib ng iglesia na pumasok sa loob ng iglesia. Pagpasok sa loob ng iglesia, napakahaba ng panahon na kasama niya ang buong Seventh-day Adventist sa loob ng church. Pero ang problema, nabinyagan na siya, ang problema, hindi niya isinusuot ang dapat kasuotan bilang isang Kristiyano. Alam niyo, minsan, pagka pumunta ka ng unang panahon sa digmaan, napakahalaga yung suotin mo yung whole armor bilang isang Kristiyano. At ito yung problema ngayon sa mga Seventh-day Adventist na napakatagal na sa loob ng iglesia na hindi pa rin natin sinusuot yung buong armor o buong panangga natin bilang isang mananampalataya habang nag-aantay tayo sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesus. Alam nyo, kung ating pag-aaralan, dapat bilang isang Kristiyano nag-aanda sa pagbalik ng ating Panginoong Hesus, dapat na isuot natin yung damit na gustong ipasuot sa atin ng Panginoon. Bigyan ko kayo ng mga halimbawa. Pag pumunta ka sa isang digmaan, napakahalaga yung helmet. Kaya sinabi ni Pablo, dahil si Pablo ay isang persecutor, noong siya pa ay hindi pa siya Paul ang kanyang pangalan.
Saul pa lang ang kanyang pangalan at that time. Pero nung na-convert siya, nailipat ang kanyang pangalan sa Saul into Paul. So nung na-convert itong si Pablo, dahil sanay siya sa pagiging sundalo, si persecutor nga, inihalintulad niya ang kasuotan ng pagiging sundalo sa dapat isuot ng pagiging isang Kristiyano. Una, helmet ng kaligtasan. Pag wala kang helmet sa digmaan, kahit gera ngayon, may lilipad dyan na pana o kaya sibat o kaya bala sa panahon natin ngayon, madali kang mamatay. Kasi napakadelikadong isip. Bakit? Kasi ang isip natin, ito yung puntarya ni Satanas, na pag pumasok yan sa ating utak, madali kanyang madisib. Kaya napakahalaga na maunawaan mo na hindi mo nagagawin ang mga bagay na nagdudulot sa inang pagkakasala dahil nakakaranas ka na tinatawag ng kaligtasan. Ito yung helmet ng kaligtasan. Bilang isang Kristiyano, suotin mo ito habang nag-aantay ka kay Kristo. Pangalawa, suotin mo rin yung ito'y tinutukoy ko sa Ephesians na kung saan ang ating damit ay dapat na isuot natin ang damit ng katwiran. Hindi sang-ayon sa ating mga gawa, kundi katuwiran na nagmula kay Kristo. Na dapat magiging matuwid tayo at hindi tayo bumalik sa dati nating pagkakasala dahil binayaran na tayo ng ating Panginoon Hesus. Kaya nga tinawag tayo na mga naligtas na. Hindi lang natin sinusuot at tinatanggap at pinanampalatayaan na yung helmet na kaligtasan ay naligtas na nga tayo sa pamamagitan ni Kristo. Kailangan magsuot din tayo ng damit na katwiran na makita sa atin ang pamumuhay ng ating Panginoon Hesus. Pangatlo, itong tandaan po ninyo, yung bigkis ng katotohanan. Alam niyo, pag nag-belt ang isang tao, sa Bisaya pa, hukot, bakos, hindi mo matatanggal yan as long na hindi tatanggalin ng may-ari. Kaya dapat nakabigkis sa atin ang katotohanan. Lahat ng ating iisipin, lahat ng ating gagawin, lahat ng ating sasabihin, pawang katotohanan lamang. At wala dapat nabahi ditong kasinungalingan. Kasi bilang naligtas, nagsuot ng damit na katwiran, dapat makita din sa iyo ang katotohanan. Okay po. Kasunod po, pang-apat, sa paa naman tayo. Sa pagiging sundalo, hindi ka lang may helmet, hindi ka lang may panangga yung armor sa katawan, kundi meron ka ring bigkis. Para kahit anong takbo mo, anong gagawin mo bilang isang soldier, hindi matatanggal yan. Gan din sa katotohanan, hindi matatanggal yan. Kahit anong sinungaling na i-encounter mo, hindi, dahil puro ka katotohanan. Kasunod, panyapak naman tayo. Kailangan merong boots o sapatos o kaya panangga ang ating paa habang nakikipagdigma. Noong unang panahon, sandalyas Kaya sinabi ni Paul, kailangan meron kang sandalyas ng kapayapaan. Ang taong nakaranas ng kaligtasan, ang taong nagsusuot ng damit na katwiran, ang taong may bigkis na katotohanan, kailangan dala-dala niya ang kapayapaan. Kailangan isang mapayapa kang tao. Hindi mainitin ang ulo, hindi magagalitin, hindi madaling magmura, kahit ano. Yun ang damit ng paghahanda bilang isang Kristiyano. At yun ang gusto ng hari doon sa kwento na makita sana noong hari doon sa taong pumasok na hindi naghahanda. Kaya may mga nakakaanib niyan sa loob ng iglesia na pakiramdam nila, nasa 70 Adventist naman ako, di naman ako tinanggal, okay lang ito. Pero ang kanilang mga ginagawa, kumakain pa rin ng ipinagbabawal, nagmumura pa rin, gumagawa pa rin ng mga kalukuhan, nagiinom-inom pa rin, nagsisigarilyo pa rin, nambababae pa rin, kung ano-ano mga pinagagawa sa buhay. Kaya hanggang sa utak na lang nila yung pananampalataya, pero yung kung makikita mo yun sa gawa, kayong kaligtasan, ay wala talaga. Kaya napakahalaga yun. Hindi lang yun. Kasunod, sa pagkikipagdigma, kahit ngayon meron pa rin tinatawag na panangga o armor para kahit anong tira ng kaaway mo, yun ang iyong panangga. Kung iyong pag-aaralan sa Efeso chapter 6 verse 10 hanggang 18 ay makikita mo dito yung binabanggit ko kanina. Ano po? Sabi ko nga, buksan ninyo ang banal na kasulatan para mapatunayan niyo yung aking sinasabi, pawang katotohanan lamang. Sabi po dito, magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan na may sakbat na baluti ng katwiran. At ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ibanghilyo ng kapayapaan. Yun po yung mga binanggit ko. Bukod dito ay taglay ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagniningas na suluy ginang masama. Dito,
Kung sa digmaan, yung baril or yung espada mo ang iyong ipapatay. Pero dito kung iyong babantayan, ang ipapatay yung shield, yung ang tawag dito ay kalasag sa Tagalog. Yun daw yung ipapatay mo sa lahat ng mga nagniningas na suligi ng masama. Paano? Ang pananampalataya. Napakahalaga. Sa panahon ng may COVID-19, sa panahon ng gyera, sa panahon ng lindol, sa panahon ng pagputok ng bulkang Taal, matibay dapat ang iyong pananampalataya na hindi ka mababalisa dahil alam mo na may kasiguraduhan ka sa Panginoon, lalo tigit yung pangako niyang buhay na walang hanggan. Kaya matibay dapat ang pananampalataya mo. At itibay lang yung pananampalataya mo habang humaharap ka sa mga bibibigat na problema. Kasabay na rin yan ang pananalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos, patuloy na paglago bilang isang Kristiyano sa madalit sabi, ay matitibay ang iyong pananampalataya. Kasama sa pagkikisalamuha sa mga mananampalataya bilang Kristiyano. Kaya, napakahalaga na suotin natin to habang nag-aantay tayo sa ikalawang pagparito ng Panginoon Hesus. Sa ganun, madat na niya tayong suot-suot natin yung tinatawag na full armor of Christian armor. Ano po? Sabi po dito, bukod dito'y magsikuha rin naman kayo ng, ano pa? Sabi niya dito ay, ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Kita nyo dito? Kailangan doon nating kumuha ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Kaya napakahalaga araw-araw para ang iyong kaligtasan ay magpapatuloy, para ang iyong katuwiran ay magpapatuloy, para ang iyong pagiging makatotohanan ay magpapatuloy, para ang iyong panyapak ng kapayapaan ay magpapatuloy, lalo tigit yung iyong pananampalataya, mahalaga na magbasa ng Biblia habang nag-aantay ka sa ating Panginoon Hesus. At magagawa mo lang yung mga bagay na yun, maisusuot natin yung mga bagay na yun. Kung inyong itutuloy yun sa 18, sa isang masidhing panalangin sa banal na Espiritu na ipagkaloob sa batis sa atin. Amen mga kapatid? Amen po. Alam niyo po, nung pinag-aralan ko ito, na mas lalo kong naunawaan na dapat maging masidhi tayo. Hindi lang dahil naligtas tayo mula sa ulo, hindi lang dahil sumusuot tayo ng katuwiran. Alam mo, minsan maraming sumusuot ng puti. Akala mo yun talagang totoo. Pero ang totoo niyan, hanggang damit na lang, hanggang pakitang tao na lang. Pero sa puso at isipan nila, wala talaga yung tinatawag na katuwiran. Hindi lang yon, kundi makukuha mo yung bigkis na katotohanan sa pananalangin. Makukuha mo yung sandalyas ng panyapak na kapayapaan. Sa likod ng napakarami nating dinaranas na hindi maganda, mapayapa ka pa rin tao dahil may pinanghawakan ka ang salita ng Diyos. Makukuha, mas magiging matibay ang iyong pananampalatayang panangga sa lahat ng suligi na nagniningas ng masama, maging gabi man at umaga ito, ay sa pag-aral ng salita ng Diyos. Kaya yung tabak na Espiritu ng Diyos na siyang salita niya, ito yung iyong gagamitin upang magtumibay ka bilang isang Kristiyano. Balikan natin yung kwento doon sa Mateo. Kung ating pag-aaralan yun, ito yung mga tao na nasa loob na ng napakatagalan ng panahon na ang kanilang mga damit ay kung paano sila umalis mula sa kadiliman, dinala sila sa kaliwanagan, gayon pa rin ang kanilang mga pag-uugali. Hindi na babago. Nakikisama lang sila sa karamihan, sa mga mananampalataya at minsan pa naging katitisuran pa sila ng mga kapatid dahil sila yung nagiging sanhi, ano pat nasisira ang tunay na bayan ng Diyos. Sila yung mga tao, nakakalad ka rin pagdating ng tamang panahon na hindi makakasama doon sa langit na bayan. Tanong ko mga kapatid, anong iyong inihahandang damit habang nag-aantay ka sa ating Panginoon Hesus? Ako'y nananawagan sa inyo. Ito yung pagkakataon na patuloy tayong magsusumikap na ating tanggapin ang kaligtasan na inaalok ng ating Panginoon Hesus. Nang sa ganon, tayo yung makaranas na kung saan nakaranas ng tunay na kaligtasan. At isuot natin yung damit na katwiran na gustong ipasuot sa atin ng Panginoon Hesus, na sumisimbolo ito sa katuwiran ng ating tagapagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus. At isuot natin yung bigkis ng katotohanan na sa lahat ng ating buhay magiging totoo tayong mga tao hanggang sa pagdating ng ating Panginoon Hesus. Na maging mapayapa ang ating buhay, na mayroon tayong pananampalataya na ika ay dumating man ang unos at bagyo sa ating buhay, mananatili ang pananampalatayang ito
At higit sa lahat, ang patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos na siyang ating panghahawakan. Sa mga oras na ito, mga kapatid, lumingon ka. Tumingin ka sa paligid mo. I-on mo yung TV. Makinig ka ng radyo. Lalo na sa mga news. Anong iyong nababalitaan? Ito ay mga palatandaan ng ating Panginoon Hesus ay malapit nang dumating. Kaya habang tayo nag-aantay, mangyaring sa pagdating ng ating Panginoon Hesus, doon sa lalaking ikakasal sa kanyang iglesia, kung ikaw may kaanib sa iglesyang ito, mangyari nawang sa pagdating ng ating Panginoon Hesus, masumpungan tayong nasa tama tayong pananamit. Pananamit ng isang tunay na Kristiyano. Sa mga oras na ito, huwag mong hayaan na magiging kampante ka sa iyong kalagayan. Maging kagaya tayo ni Moses na hinubad ng kanyang sandalyas habang humaharap siya sa nag-aapoy na burning bush na kung saan sinabihan siya ng Diyos, hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat ang lugar na ito ay banal. Kaya bilang ikaw nakaanib sa iglesia ng Seventh-day Adventist Church, hubarin natin yung kung anong balakid sa ating buhay. Dahil ang ating kakaharapin ay ang ating Panginoon Hesus na banal. Palagi natin sinasabi, upo, nanampalataya ako sa iyo. Pero sa panahon na sabi ng Panginoon, magtiwala ka at bitawan mo yung iyong mga pangamba. Minsan, hindi natin nagagawa yun. Kaya ito yung pagkakataon na magtiwala tayo sa ating Panginoon Hesus. Alam niyo po, ang pagmamahal natin sa ating Panginoon ay kagaya dapat ng, alam niyo yung mga aso. Meron po akong aso. Sniper, come! Tatawagin ko po yung aso ko din eh. Ito yung mabait ko pong aso. Si Sniper. So, sa vlog ko po, minsan kasama ko po ito. So, papakita ko po sa inyo yung aking aso. Ayan. Buhatin ko, nahihiya. Yan. So, ito po yung aking aso, si Sniper. Itong aso ko pong ito ay naiiwanan po namin siya minsan ng napakatagal na panahon. May time na naiwanan namin to ng 1 linggo dahil namatay yung nanay na aking asawa. Iniwan namin siya ng pagkain. Iniwan din namin sa mga kapatid. Yung nga lang, ayaw niyang kumain. At sabi ng mga kapatid, umuwi na kayong mag-asawa dahil pinupuntahan namin ang aso ninyo